Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Binupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo, pakisabi magandang umaga. Pakicheck po kung buhay pa. May tanong po ako. Kapag tayo ay nagugutom, saan tayo tumatakbo? Sa Jollibee daw. Kadalasan po kapag tayo ay nagugutom, tayo ay nasa tahanan, ang isang tatakbuhan natin, syempre, ay ang kusina. Kusina. Kaya naman mag-order tayo sa Grab, lalabas tayo, bibili tayo sa tindahan. Alam natin yung ating tatakbuhan kapag yung tiyan natin ay kumakalam, nakakaranas ng gutom. Kapag sa buhay, nakakaranas din tayo ng mas malalim na gutom kaysa sa gutom sa tiyan. At nawa, kapag nakakaranas tayo ng mas malalim na gutom, alam din nawa natin kung saan tayo tatakbo. At kapag yung buhay na, yung ating kalooban, yung ating mga puso, ang naghahanap ng magpupuno dito, nawa malaman natin na ang tatakbuhan natin ay ang ating Panginoong Hesus Nazareno, lalo na sa Eucharistia. At nawa yung ating paglapit sa Kanya, yung ating pagtanggap sa Kanya, tunay na matanggap natin upang tunay na tayo ay mabusog. Pinapaalala po sa atin ng Ebanghelyo ngayon at nitong mga nakaraang araw na may dalawang tinapay na mahalaga sa ating mga buhay. Yung tinapay na bumubusog sa ating tiyan at yung tinapay na si Jesus Nazareno na matatagpuan natin sa Eucharistia.
Kung yung tinapay na nagbubusog sa ating tiyan, itinatawid tayo sa pang-araw-araw. Yung tinapay ng ating Panginoong Hesus Nazareno, yung tinapay ng kanyang buhay, yun naman yung magtatawid sa atin mula dito sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga ng Eucharistia para sa ating lahat. Dahil hindi lang ito tutulong sa atin sa pang-araw-araw. Ito yung magiging paraan natin para makatawid tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nawa, kung paano tayo naghahanap ng pagkaing makakapagpunan ng ating mga gutom, ganon din nawa natin hanapin yung ating Panginoon sa Eucharistia sa bawat araw ng ating mga buhay. Dahil yung kanyang laman, yung kanyang ibinibigay na buhay, napakahalaga para sa atin dito sa mundong ito, patungo sa kabilang mundo. Meron po akong kwento. Nung nasa ibang parokya pa po ako, merong isang beses, patapos ang isang misa, meron pong lumapit sa akin. Hindi pa po ako pari noon. Ang sabi niya, "Brother, galing ako sa kulungan." Medyo natakot po ako. Tapos bigla siyang nagkwento, sabi niya, "Alam niyo po, brother, matapos kong makalaya sa kulungan, ang una ko po talagang pinuntahan ay ang simbahan na ito. Humihingi po ako ng pasasalamat sa Diyos. Humihingi din ako ng lakas sa Diyos. At patuloy ko pong nararanasan sa pamamagitan ng pagdalo sa Eucharistia. Kaya paulit-ulit po akong bumabalik, lalo na sa mga panahon na nahihirapan po ako ngayong nakalaya na po ako." Bakit daw siya nahihirapan? Kasi yung tingin ng ibang tao sa kanya ay mababa pa rin. Tingin ng ibang tao sa kanya ay masama pa rin. Kaya ang paulit-ulit niyang binabalikan para kumuha ng lakas at ng pag-asa ay yung ating Panginoon sa pamamagitan ng pagmimisa. Isa pa pong kwento, alam niyo po, tuwing Huwebes ng umaga, ang ating parokya, ang Quiapo Church, ay nagpapakain sa mga kapatid nating nakatira sa lansangan. Bukod sa pagbibigay ng pagkain na makakapagbusog sa kanilang tiyan, nagbabahagi rin tayo ng tungkol sa pananampalataya sa kanila. At matapos ang ilang linggo, ngayon po pang 54th Thursday na po natin, nung nakaraang buwan, may isa pong tumatanggap ng mga pagkain. Isa sa mga tumatanggap ng pagkain ang lumapit sa akin. Nagpapasalamat din siya dahil pinapakain natin sila linggo-linggo at bukod daw doon ay nakakarinig sila ng tungkol sa pananampalataya. Nakakadalo ng misa kung minsan nakakarinig ng tungkol sa pananampalataya. Ang sabi po niya sa akin nung isang beses, "Father, ayoko na po ng buhay ko dati. Nagsisisi na po ako. Maraming salamat po dahil tinutulungan niyo kami. Hindi lang sa makakain namin linggo-linggo, ngunit pati sa pagbabahagi ninyo ng pananampalataya, sa pagpapakilala niyo sa amin ng ating Panginoong Hesus Nazareno." Kung titingnan po natin, mga minamahal kong mga kapatid, yung dalawang kwento ng buhay na iyon ay binigyan ng bagong buhay ng ating Poong Hesus Nazareno sa paraan ng kanilang paglapit sa Kanya, pagdalo sa Kanyang pagdiriwang ng Eucharistia, pakikinig sa Kanyang salita. Yung ating Panginoon, sa ngayon pa lamang, binigyan na sila ng bagong buhay, ng buhay na magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Anong mahalagang ginawa nila? Patuloy na nakaisa, patuloy na nakinig, patuloy na tumatanggap sa ating Panginoon. At sa pamamagitan noon, nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng lakas, nagkakaroon ng bagong inspirasyon yung kanilang mga buhay. Nakita nila yung dati nilang pagkakamali,
At dahil sa patuloy nilang pakikiisa at pakikiharap sa ating Panginoon, patuloy nilang ninanais yung mabuti na sa kanilang mga buhay at gusto na nilang iwanan yung dati nilang mga pagkakamali. Nawa mga minamahal kong mga kapatid, katulad ng ating mga kwento sa araw na ito, patuloy nawa nating matanggap yung ating Panginoon, lalo na sa pagmimisa. Mapakinggan yung kanyang salita na magbibigay ng direksyon sa ating mga buhay. Patuloy na tanggapin yung kanyang katawan, yung kanyang laman, na magbibigay sa atin ng lakas. At nawa yung ating patuloy na pakikiisa dito, patuloy tayong baguhin, patuloy tayong tulungang maging tapat, at patuloy tayong maitawid sa ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Patuloy nawa itong magbigay sa atin ng buhay at inspirasyon sa ngayon pa lamang sa ating mga buhay. May huli po akong tanong. Sino po sa atin ang sumasakay sa jeep? Lahat po sa atin, ano po? Di ba po sa jeep, kadalasan merong marker sa harapan kung saan papunta. Makikita din natin sa gilid kung saan ang ruta. At kung minsan may sumisigaw pang mga barker para sabihin kung saan papunta yung jeep. Isang araw po, sa may Sampaloc, sa may Plaza Noli, meron pong sakayan pa Quiapo. Sumakay po ako doon. Nung pagkasakay ko, nasa jeep, nasa harapan, papuntang Quiapo. Nakasulat sa gilid, papuntang Quiapo. At may sumisigaw pa, Quiapo, Quiapo, Quiapo. Tapos bigla pong may lumapit na gustong sumakay din ng jeep. Alam niya po ang tanong niya. Ang tanong po noon, sa Quiapo ho ba? Kung mapapansin po ninyo, isinisigaw na, nakasulat na, kung minsan nahihirapan pa rin tayong maniwala at magtiwala. Nakasulat na, isinisigaw na, nahihirapan pa rin tayo kung minsan na maniwala at magtiwala. Sasabihin ko po sa inyo, yung daan patungo sa kaligtasan, nakasulat na at patuloy na isinisigaw sa atin. Nawa, bawasan na po natin yung pagdududa. Nawa, paniwalaan natin yung salita ng Panginoon, yung boses ng Panginoon na araw-araw sumisigaw sa atin para lamang magabayan tayo papunta sa patutunguhan ng ating buhay na ninanais ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin, pagbubukas ng sarili, pagtitiwala sa mga salita ng ating Panginoon, pagtanggap sa kanyang laman na ating matatagpuan sa Eucharistia. Ito pong mga bagay na ito, ang mga paraan para tayo ay magkaroon ng mas magandang buhay sa ngayon pa lamang. At ito po yung paraan para yung buhay natin mula dito sa mundong ito ay tunay na maitawid patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.